Hello, bakit? Pwede ba akong umuwi ngayon? Hinahanap na ako ng mga bata. 1 buwan na, Ray. Please naman. Ano? Naririnig mo ba yung mga sinasabi mo, ha? Nung uuwi, ikaw nagsimula ng lahat ng to, ha? Tandaan mo to, hindi ka na makakapasok sa pamamahay ko. Yan, ganyan tayo eh. Tigilan mo na nga ako, diyan ka na. Uy, Ray! May, hello. Ba't? Long time no see, ah. Oo nga eh. Bakit Ba't mo galit yun? na galit ka na nga? Wala yun. Sino ba yun? Mga scammer lang, hayaan mo na. Alam mo naman, pag mayaman, ganyan, maraming scammer. Ay, grabe. Magaling ko lang din sa work, eh. True, ang dami na din talagang scammer ngayon eh. So, kamusta ka na nga pala? Ito, ang daming office works, pero yun, namamanage ko naman yung time sa family, tsaka sa work. Okay lang. Sino yun? Si Ellie ba yun? Si Ellie ba yun? Si Ellie yun, di ba? Si Ella Hello? nga. Yes. Grabe. Weekends ngayon, dapat nagtatrabaho I just siya. Oo had nga the eh. email with the attachments. Ayaw talagang pakakabog niyan eh. Grabe, sipag. No, Mukhang I can't higit go ang to the patawad office sa right yaman now, eh. but I'll do it first thing in the morning tomorrow. Nagpapayaman yan sobra. Yes, sir. Yes. Grabe. Yes. Thank you, sir. Have a good one. Kahit hanggang ngayon, ano Uy, Ellie! Uy, Ellie! Grabe, long time Grabe no ka, see. te. Long time no see. Napaka-workaholic naman. Nagpakita ka Grabe. din sa wakas. Pati Kung alam niyo weekend. lang, sobrang nakakapagod at sobrang hectic talaga ng schedule ko. Feel ko nga, weekends na eh, tatrabaho ka pa. Oo. Eh kasi tumatawag yung boss ko. Ay, wag mo na Pero yun sagutin yung yan. weekend, wala dapat akong pasok. Pero, nga pala May, na-receive ko yung message mo. Mangingibang bansa ka ba? Ay, wag na natin pag-usapan Ano yan. message ba Nasaan yun? na ba si Badet? Ang Ano tagal So, ito na lang yung tanong ko. Mangingibang bansa ka ba? Guys! Uy, yan na si Kumusta? Badet. Uy, Badet. Grabe! 7 years! Ngayon lang ulit tayo nagkita-kita. At Grabe. may napapansin ako. Hindi nagbago. Ano? Grabe! Cutie boy pa din! Isang... Rar! Oy! Grabe! Grabe ka Cutie boy na. Cutie boy talaga Ito, sa iyo. itong isang to, alam ko, naghihintay ito ng body ko. Siyempre, magpapatalo ba ang abogado ng tropang ito? Yun, si True. Atty. Attorney, yan diba? eh. Your honor. Your honor ka dyan. Ako, ikaw ba, Deta? Bakit hindi ka namin makontak? Oo nga, Badet. Teka lang ha, isa-isa lang ha. Isa-isa lang. Ang tagal na namin hinahanap yung number Bakit nga mo. ba eh, kasi? Hindi ka namin makontak. Sa totoo lang, sobrang dami kong ginagawa sa buhay. Sobrang busy kong tao. Alam niyo yan, di ba? Ang dami kong trabaho, kaya hindi niyo talaga ako makokontak. Pero may napapansin ako. May napapansin ako. Ulit? Ulit. Ang dami Ano yan? mong Ano yan? napapansin. Siyempre, observant tayo. Observe. Ganun talaga. Hindi niyo napapansin? Ano yun? Alin, sa'yo ba? Hindi niyo nakikita. Ano yun? Nagpakulay ka ng yung buhok? gitara natin, di ba? Oo nga, nandiyan ko Uy, pala iba yan. pala Uy, yan. papala, Sobrang no? tagal na 7 years. True, nakakamiss Same naman place. yan. Dahil nabanggit mo yan, kamusta ka na ba? Gusto mo talaga Kamusta na malaman kayo? Kung kamusta na ang bawat isa sa amin. Ganto na lang. Naalala niyo yung ginagawa natin dati? Ako, naalala ko. Ay, syempre, maaalala yan ni Ellie, yung talino niya. Syempre, Hindi genius talaga. yan. Siyempre, eh. core memory sa akin yun eh. Kasi importante kayo sa akin. Kumakanta tayo isa-isa. Tama, di ba? Tama. oo nga. Pero this time, pag kumanta tayo, dapat yung nagde-describe kung kamusta tayo ngayon. Tama. Para naman yung sagot ni, yung tanong ni May, di ba? Masagot Pwede, natin. pwede. Maganda pwede yan, actually. maganda. Pero That's dapat yung nice. kanta, nakakantahin natin. Galing naman sa paborito natin. Yes! At dahil naisip mo yan, Badet, syempre ikaw na yung mauna. Tama. Kumusta ka na ba? Go. Wala naman kanta na. ako, no choice. Sige, ako na. Kaya kakantahin eh. Magdadrive ako buong taon. Bakit yung magdadrive? Dati nagko-commute lang yan si Badet eh. Oo nga eh. Nagle-level up. Baka nakabili ng bagong sasakyan. Sensado na talaga ang kaibigan natin. Hindi ko na siya ma-reach. Good for her. Pili ko gusto nito magbakasyon. Oo nga, saan kaya siya pupunta? Eh bakit di niya tayo ni-invite? Oo. Baka may iba na siyang friend, Or no? baka naman road trip lang. Or out of the country, ganun. Magsiswimming lang kasi Badet, hindi ba tayo inimbita? Oo nga eh. Sana sa Boracay tapos kasama tayo, no? Pero kakakuha lang nito ng lisensya niya. Uy! May bago.
May bago siyang... Grabe. Pili ko malayo pupuntahan nito eh. Ang ganda pala ng boses ni Badet eh. Ano ba yan, Badet? Gusto mo magbakasyon? Oo, sama ba kayo? Naman, Go. hindi mo lang naman kami Ayoko. invite eh. Ayoko kayong kasama, guys. Wala ba Go. Siyempre, gusto kong pumunta dun sa lugar na walang nakakakilala sa akin. Ang weird. Actually, Marami pwede dyan eh. Ginusto ko na mawala na lang sa mundo. Uy, Badet, grabe Badet, ka. hindi magandang biro yan ha. Hindi, pero para malaman nyo, dahil sa 7 years na hindi tayo nagkita-kita, ang daming nangyari sa buhay natin, di ba? At para lang sa kaalaman nyo, eto ako ngayon. Sa totoo lang, sobrang baon ako sa utang. Alam niyo ba kung magkano? 1 milyon. 1 milyon ang utang na meron ako ngayon. Yung savings ko, lahat yun naubos. Napunta lahat doon sa utang. Nung nagkasakit si tatay, si kuya, nag-ibang bansa, pero wala eh. Ganun pa din. Walang nangyari sa pamilya namin. Kaya nga, nahiya ako eh. Nahiya ako magparamdam sa inyo. Nakakahiya. Sobra. Magkakaibigan naman tayo, Badet eh. Para ka namang Oo nga, Badet. Pwede ka naman magsabi sa amin. Kaya nga, Badet, napahiramin mo. Wala eh, nakakahiya talaga. Kasi naiingit ako eh. Naiingit ako sa inyo. Kayo, ang dami nyo nang nakamit. Ako, eto lang. Kaya nga hindi nyo ako makontak, diba? Kaya hindi nyo ako makontak. Dahil doon na. Diba, Ray? Pero, Badet, di ba parang naman sobra naman atin pagpapakamatay? Dahil lang sa utang? Pera lang yan eh. Madaling kitain. Ano? Ano? Lang. Pera lang. Wow. Grabe. Ganun ba talaga pag mayayaman? Pag napakaraming pera, ganun talaga? Palibhasa, wala kayong iniintindi sa buhay. Di ba, Ray? Wala namang iniintindi. Alam mo kung bakit? Sustentado ka ng pamilya mong nasa abroad. Di ba? Eto, si Ellie. Di ba? Pamilya ng mga abogado. Eto si May. Nag-iisang anak lang naman yan. Pero ako, eto lang naman ako. Lahat ng trabaho kailangan ko munang pasukin. Para saan? Hindi para sa akin eh. Para mabayaran lahat ng utang. Kayo, lahat ng gustuhin nyo, nakukuha nyo. Bakit? Bakit? Alam nyo kung bakit? Kasi mayaman kayo eh. Mayaman kayo. Marami kayong pera. At wala kayong iniintindi sa buhay. Hindi, Badet. Hindi ganun kadali yun. Akala mo lang. Akala mo porque Bakit? mayaman kami? Bakit? Sige, ipaliwanag mo sa akin. Ipaliwanag mo para maintindihan ko. Anong problema mo? Kahit na magdamag na tayong magkatabi. Bakit ganyan yung kanta ni Reyes? Anong meron sa kanila ng asawa niya? Iba, Bakit ka nag-iba? Ano kanta yan? Baka nag-away lang sila ng asawa niya. Feeling ko na babae niya naman to si Reyes. Huwag mo naman siya kagad husgahan. para di na Dati pa naman siya ganyan eh. tayo pa sa Nabababae talaga siya. sana sinabi mo. Hahayaan naman kitang sumaya at umalis. Sana sinabi mo para di na umasambay tayo pa sa uli. Sana sinabi mo hahayaan naman kitang umalis. Kahit na Bakit ganyan yung kanta mo, Ray, ha? Huwag mo sabihin, niloloko mo yung ate ko. Humarap ka sa akin, Ray. Answer me. Niloloko mo yung ate ko, no? Alam mo, noon pa, nung mga high school pa lang tayo,
Alam ko na ganyan ka. Sa hinatsa pa lang ng mukha mo eh, ganyan. Gwapings. Habulin ng babae, tas ikaw ano? Ang dali mong bumigay. Ray! Grabe naman. Pamilyadong tao ka na! Minahal ka ng ate ko, Ray. Minahal ka ng ate ko. Pero ano nga yung sinasabi ng iba? Once a cheater, always a cheater. Hindi ka na Grabe naman magbabago, si, Ray. si Ellie. Hindi ka na magbabago kasi ganyan ka naman simula noon eh. Diba? Yun ba akala mo, Ellie? Yun ba? Hindi akala. Ganun ka talaga. Dahil sa background ko, kaya mo ako pinagbibintangan ng cheat sa ate mo, ha? Well, siguro nga kung iisipin ng karamihan, baka ganun. Nasana nga ganun na lang, ako na lang nag-cheat. Pero hindi, Ellie. Ako yung niloko ng magaling mong kapatid. Wow. Talaga ba? Pero oo, aminado naman ako. Aminado ako na nung wala pa kaming anak, mahilig pa rin nung makapag-flirt sa mga babae. Lumabas-labas. Oo, Ellie, tama ka dun. Adi cheater pala yung ate mo. Dahil nga chick boy ako, noon. Until now. Noon, Ellie. Until now, chick boy Kari. Until now. Pero nung una ko mahawakan yung anak namin, sabi ko sa sarili ko, na mamahalin ko yung pamilya ko ng buong puso, na magbabago na talaga ako. Pero ang ginawa ng magaling mong ate, ano sinukli niya sa akin? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko para sa pamilya namin, para sa mga anak namin, ginawa niya akong ewan. Ginawa niya akong ewan, Ellie. 1 taon, ha? Imagine, 1 taon nang may karelasyon. Ibang karelasyon niyang magaling mong ate. Pero wala silang nabanggit sa akin. Baka nagbago talaga si Ray. Tapos sasabihin mo, ako yung nag-cheat? Ako yung nag-cheat just because of my background. Gano'n na ba kadaling isipin yun? Gano'n na ba kadaling mag-conclude? Ha? Ginawa ko lahat para sa pamilya namin. Pero ano ginawa niya? Dinurog niya lang yung puso ko. Sinira niya yung pamilya namin. Impossible. Imposible, Ray. Imposible gawin sa'yo yan ng ate ko. Nakikita mo ba kami? May pinag-aralan kami ng pamilya ko. Abogado nga kami. Imposible gawin sa'yo yan ng ate ko. Alam mo, alam ko na eh. Panigurado may ginawa ka. Siguro nag-shit ka din, kaya ginawa sa'yo ng ate ko. Umamit ka na lang kasi, Ray. May pinag-aralan. May pinag-aralan ba ang tawag mo sa ginawa ng ate mo sa akin? Ha? Pero paano mo nga ba malalaman kung ano nangyari sa ate mo? Ha? Kung ano na ba talagang totoong siya ngayon? Ang dami na nagbago, Ellie. 7 years. Di mo na siya kilala. Pero paano mo nga ba siya makikilala kung hindi ka naman umuwi sa inyo? Wala kang alam, Ray. Wala kang alam. Walang alam. Ano yun? Wala kang alam sa buhay ko. Sino ka ba? Oo, hindi ako yung valedictorian, yung genius ng grupo. Parang hindi na tayo. Pero itong alam ko, Ellie, hindi ka na umuwi sa bahay niyo. Hindi mo na nga kinakamusta yung mga magulang mo. Ano nang nangyayari? Kailan mo ba huling binisita yung mga pamangkin mo? Kinamusta mo lang ba yung ate mo, Ellie? Hindi, di ba? Wala kang alam. Wala kang alam sa buhay Kasi ko. bakit? Kasi hindi ka nga umuwi. At bakit nga ba hindi ka umuwi? Dahil nga ba, 2 beses lang naman, no? 2 beses ka lang naman na bumagsak sa bar. Tumigil ka na. Sa bar. Tumigil ka na, Ray. Ellie, totoo ba yun? Wala kayong alam. Ellie, Such a waste of time and talent, Ellie. Wala kayong alam. Ngayon sasabihin mo sa akin, ako pa yung nag-cheat, ako yung unang nag-cheat. Paano mo malalaman yun lahat, Ellie, kung di mo... Pagdating ko sa bahay, di ba ba ang iyong kilay? Ayoko nang ingay. Huwag mo na itanong sa akin. Di ko rin naman sasabihin. Huwag mo na itanong
not your story to tell. Masaya ka na? Siguro ngayon masaya ka na. Okay ka na? Kwento mo na lahat. Alam mo yung buhay ko, di ba? Pasensya na kayo, Badet. May? Sorry kung nahiya ako. Sorry kung hindi na ako nag-reach out. Sorry kung sa grupo ko yung hindi niyo maramdaman. Sorry. Sorry kung nahihirapan akong lumapit sa inyo. Kasi tuwing sasabihin niyo yung pangalan ko, si Ellie. Pinakamatalino sa batch namin yan. Si Ellie. Valedictorian namin yan. Si Ellie. Magiging top notcher yan. Just me yun, hindi nga ako pumasa. Hindi nga ako pumasa. Kaya sorry Sorry, ano sabi mo, Ray? Such a waste of time. Such a waste of talent. Sorry kung yung kilala niyong Ellie, na magaling sa lahat, na matalino, na kayang-kaya. Sorry kung hindi ko kinaya. Sorry, May. Sorry, Badet. Kasi nahiya ako. Actually, hindi lang sa inyo, pati sa parents ko, pati kay mommy. Kasi nakikita nila ako Walang gabi na hindi ako nagpuyat para mag-aral. Walang gabi na hindi ako kumayod para lang masabi na saan ako nagkatrabaho? Sa law firm. Para naman kahit pa paano may law pa rin. Ang taas-taas ang tingin niyo sa akin pero nanliliit. Yung tingin ko sa sarili ko, sorry. Kasi kala ko hindi niyo ako maiintindihan. Ellie, kaibigan mo kami. Maiintindihan ka namin kung Hindi niyo nagsabi ako ka lang. naiintindihan. Hindi niyo ako naiintindihan. Ellie, hindi mo sa amin pinapaintindi. Pero hindi naman kayo nagtatanong. Kasi hindi ka nagsasabi. Pero kinumusta niyo man lang ba ako? Badet? Ray? Ni hindi ka nga uuwi, Ellie. Paano ka namin kakamustahin? Pero hinanap niyo man lang ba ako? Meron lang ba sa inyong isa na nagtanong? Ano na kayong nangyayari kay Ellie? Wala. Badet? Wala. Kaya ikaw? Kayong lahat. Wala kayong karapatan na sabihan ako na naiintindihan niyo ako. Kasi hindi. Tama ako. Kundi hindi ako nagsabi kasi ganito. Kasi kasalanan ko pa rin. Hindi niyo ako naiintindihan. Hindi niyo ako naiintindihan. May cancer ako. Lung cancer. May, kailan pa? Ano nangyari? Totoo ba yun, Stage May? 4. Seryoso ka? Kala mo, Ellie, ikaw na yung merong may mabigat na nararamdaman dito. Kala natin kapag nahihirapan tayo lang yung may problema. I'm sorry. Sorry. Hindi lang naman sa atin umiikot yung mundo. Bakit ganun? Kala natin tayo lang yung nahihirapan. Kala natin tayo lang yung nasasaktan. Kapag may problema tayo. Kapag nahihirapan tayo, iniisip lang natin yung sarili natin. Puro sarili! Nahihirapan din kami, Ellie. Hindi
lang ikaw yung may mabigat na pinagdadaanan dito. May cancer ako. Alam nyo, nung time na sinabi ng doktor, na sandali na lang yung buhay ko, napaisip ako sa lahat ng bagay na ginawa ko. Na nagsayang pala ako ng sobrang daming oras sa mga walang kwentang bagay dito sa mundo. Nasasaktan ako. Nahihirapan ako. Gusto kong humanap ng tao na pwede kong sisihin sa lahat ng bagay kung bakit meron ako sakit. Gusto kong sisihin na Diyos kung bakit ako pa. Kung bakit sa dinami-dami ng tao ako pa. Bakit kung sino pa yung merong pangarap? Pero wala eh. Nandito na to. Kasalanan ko rin naman. Kung hindi siguro ako nagbisyo, hindi ako magkakaroon ng ganitong sakit. Kaya siguro, dapat tanggapin ko na lang. Pero alam nyo ba, na nung time, nagulong-gulo na ako, yung time na nahihirapan na ako, hindi ko na alam kung saan ako pupunta, kung sino yung pagsasabihan ko. Naalala ko na meron pala akong pamilya. Yung pamilya na tinalikuran ko, yung pamilya na tinaboy ko. Nang gabing yun, lumapit ako sa kanila. At nung time na rin yun, hindi sila nagtanong, hindi sila nagalit. Hindi nila tinanong kung bakit ako umalis, kung bakit ko sila iniwan. Niyakap lang nila ako, tinanggap pa rin nila ako. At nung gabing din yun, ibinahagi nila sa akin kung gaano kabuti si Kristo. Yung pagmamahal niya sa bawat isa sa atin, kahit gaano pa tayong kamakasalanan, kahit gaano pa kagrabe yung mga nagawa natin, handa pa rin siyang tanggapin tayo. At nung gabing yon, nung gabing nanalangin ako sa Kanya, nung gabing sinabi ko sa Kanya lahat ng nararamdaman ko, lahat ng kabigatan sa puso ko, inalis niya yung lahat. Pinalitan niya ng kagalakan. Kala ko dati dito ko sa mundo makikita yung kasiyahan. Kapag nagbarkada ako, kapag sumama ako sa kung sino-sinong tao, kapag nakakagala ako, kapag nagagawa ko yung mga bagay na gusto ko. Pero na-realize ko na wala palang silbi yung lahat ng yun. Patupon pala yung buhay ko. Pero nung time na tinanggap ko na si Kristo, nagkaroon ng kabuluhan yung buhay ko. Kaya ngayon, gusto ko rin i-share sa inyo kung gaano kabuti ang Panginoon.
Badet, kamusta ka na? Ito, okay naman ako. Alam mo, may gusto kong mag-thank you. Di pala ako nakapag-thank you, no? Nung huling araw na nagkita-kita tayong magkakaibigan. May thank you salamat kasi ibinahagi mo sa amin si Jesus. At alam mo ba, simula nung araw na yon, sobrang daming nagbago sa buhay ko. Sobrang daming nangyari. At isa doon, lahat ng utang ko, alam mo, bayad na yun lahat. Oh, grabe, praise the Lord. Nakakatuwa nga ang Lord At alam mo, isa pa sa gusto kong i-share din sa'yo dahil alam kong matutuwa ka, ay may negosyo na ako. Oh, grabe talaga. Magkakaroon Lord. ako ng branch sa Baguio, tapos mag-open din kami sa Tagaytay. Mamaya nga, pupunta kami sa Pampanga para i-open at i-site visit din yung isa pang branch. Grabe naman yun. Sama mo naman kami. Sige, mamaya. May! Uy! May! 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 Uy! May! Charot lang, te. Huwag mo kasing gulatin. Sorry, Napapaaga. sorry. Ah, Wala, huwag hindi mo ko na- ginugulat, parang be. pasok siya ginulat. Pero natutuwa lang kasi. Sorry, Uy, sorry. hello, Lay. Hello, Ray. Balit. Ayan, gusto ko lang. Kaya kami punta dito kasi, syempre, para dalawin ka. Tsaka, para magpasalamat personally. Kasi, di ba, naalala mo, nung pinakalala mo si Jesus sa amin, mula noon, ang naging laking pagbabago sa buhay ko, sa buhay namin, ng asawa ko, ng pamilya ko, Oh, grabe. ng mga Praise anak the ko. Lord. Kasi, mula noon, syempre, kinuha ko na si Kristo. Pati ng pamilya ko. Naging mas matatag kami ngayon. Dahil siya na yung pundasyon ng relasyon namin sa bawat isa. Kaya maraming salamat, Eli. Ay, Wala yun, Ray. Okay ka lang ba dyan? Okay pa naman. Okay ka pa naman. May! May! Uy, May! 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 ha? Uy, di ko na kaya. Huwag niyo na kasi siyang Sabi ko na. gulatin. Pag yan Alam mo talaga ko yung naging unang nagulat totoo. Bakit may iba pa ba? Oo, ginulat siya kanina. Ginulat akala ko mo din. rin. Akala ko. Hilig Ako ko lang yan, te. nakaisip. Pag yan pag Si ako Ante hindi pa rin nagbabago. Ayun, kidding Uy, aside. Lay. Kamusta ka na? Okay lang. Humihinga pa. Konti na lang. Kaya mo pa ba? Ano? Konting hinga na lang. Konti na lang. Totoo ba? Mga dalawa. Ang lamig mo? Pag-uwi ka ba? Grabe ka. Ang lamig mo? Pero Kumusta ka ayun. na, Ellie? Ang dami mo pang sinasabi. Sorry kung marami akong sinasabi kasi na-miss ko Gusto kayo. namin marinig yung And ano mo. actually, kaya ako dito kasi una, gusto kong mag-sorry sa lahat. Sa lahat ng nasabi ko sa'yo. Hi, sis. Sa nasabi ko, yan, nadamay ko pa si Badet. Sa'yo, May. Okay lang yun, Ellie. Ano ka ba? I was so full of myself. Sobrang self-centered ko. Sobrang taas ng tingin ko sa sarili ko. Sorry nakalimutan kong kaibigan ko Wala nga na pala kayo. yun. Pero ito, meron akong good news para sa inyo. OMG. Ano yan? Ano yan? Mukhang kaka-excite. Laan ko yan. Hindi ako buntis. Uy! Hindi ako Nakakainis! Siyempre. Unahan ko na kayo. Ayoko na Ano ba buntis yung na yun. ano mo? Pero, Oh. pumasa ka na sa bar. Tama! Uy! Grabe! Ako sa Lord! Congrats! Wow! Praise the Ayun, Lord! Sobrang nagpapasalamat ako sa inyo. Sobrang nagpapasalamat ako sa iyo, May, na pinakilala mo sa akin si Jesus. Kasi alam ko na kung ba't hindi ako pumapasa-pasa dati. Kahit umaga, gabi, grabe ako mag-aral. Siguro kasi sobrang nakadepende ako sa talino ko. Sobrang nakadepende ako sa kakayahan na meron ako. Akala ko kaya ko na. Pero it turns out, hindi pala lahat kaya ko. So thank you kasi nung mga may part sa exam na hindi ko rin alam yung sagot, sinagot ko letter C. Kasi Christ is always the answer. Grabe Ayun. ka. At ngayon, pasado na ako. So, Yay. sobrang salamat. Congrats. Uy guys, salamat sa pag-share nyo ng life nyo Nakaka-bless. Pero sana kahit wala na ako, patuloy nyo pa rin na ibahagi ang Lord sa buhay ng bawat tao. Huwag kayong titigil Sige. Sige, May. Heart. Lamig mo na to. May. May!
Noong nilikha ng Diyos ang tao, binigyan siya ng Diyos ng pribilehiyong pumasok sa isang relasyon sa Kanya. Ngunit ang relasyon na ito ay nasira. Siya ay nahiwalay sa Diyos. Kasalanan ang pahiwalay sa makasalanang tao mula sa banal na Diyos. Ang tao ay gumawa ng paraan upang ito'y maayos. Mabuting gawa, edukasyon, pati ang reliyon. Ngunit ang lahat ng ito ay di nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Hindi sa pamagitan ng mabuting gawa. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at ang paghahatol ay sigurado, kung kaya't siya ay tiyak na pupunta sa impyerno. Sapagkat ang Diyos ay banal. Kung kaya't ang tao ay walang pag-asa at walang magagawa sa kanyang sarili. Ngunit mahal siya ng Diyos at ayaw niyang mapahamak ang tao. Kung kaya't isinugo ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Unang Korinto 15:3-4. Si Jesus na siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibunan, at siya'y namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Siya'y nalibing at muling nabuhay. Sa Juan 14:6 ang sabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sino mang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." Kaibigan, pakinggan mo ang sinabi ni Jesus. Walang ibang daan maliban sa Kanya. Walang ibang tagapagligtas kung hindi siya. Ang ginawa niyang pagbabayad sa krus ng ating mga kasalanan. At kung ito ay tunay mong sasampalatayanan, ang pangako ng Diyos ay buhay na walang hanggan, hindi nahahatulan, at hindi na mapapahamak. Juan 5:24. Kaibigan, bakit di ka magsisi ngayon at sampalatayanan si Jesus bilang iyong Panginoon at tanging tagapagligtas? Nga po natin ang ating Panginoon. Glory to God. Una po sa lahat ay nais nating magpasalamat sa bawat isa sa inyo na nagpunta po sa lugar na ito. Nais ko pong sabihin sa inyo na hindi po nawala ng kabuluhan ang pagpunta nyo sa lugar na ito at pagpapaunlak nyo sa mga nag-invite sa inyo. Ang tanong po, paano kaya kayo in-invite? Ano po ang sinabi ng mga nag-invite sa inyo para makapunta po kayo rito? Baka yung iba po ay gumawa ng mga skit o kaya kung ano yung bu-blow out kita, pagkatapos pakakainin kita, sasamahan kita, or may mga pangako na binigay sa atin. Pero bakit kaya nila ginagawa ang ganong mga bagay para lang tayo ma-invite at marinig po natin, mapanood natin yung ating napanood? It's because they love Jesus. Mahal po kasi nila ang ating Panginoong Jesus. Yung napanood po natin kanina, yung trend, nakita niyo po ba yung trend na dun sa lugar na yon pag may dadaan na barko, kailangang itaas yung tulay para sa ganon makalagpas yung barko. At kapag ka naman may dadaan na tren, kailangang ibaba yung tulay para makalagpas naman yung tren. Yung tren, punong-puno ng sakay. Pero yung nag-ooperate nung pagtaas ng tulay at pagbaba ng tulay ay isang tatay. At nakita natin dun sa movie na nung ibababa na niya yung tulay para magdugtong yung tulay at nang makatawid yung tren, natanaw niya dun sa kabila ang kanyang nag-iisang anak. Ang tanong, kung ikaw ba yung tatay, anong pipiliin mo? Ibaba yung tulay para makadaan yung tren o itaas yung tulay para wag makadaan yung tren at maligtas yung kanyang anak? Napakahirap na desisyon ang ginawa ng tatay na yon. Kasi ang kapalit ng pagbababa na ng tren at kaligtasan ng mga taong nasa tren ay nakasalalay sa kanyang kamay at kamatayan ng kanyang anak. Pero pinili niya na ibaba ang tulay para yung mga tao na nakasakay sa tren ay maligtas kahit na ito
ay ang ibig sabihin ay kamatayan ng kanyang anak. Alam niyo ba na ito ang istorya ni Jesus? Ang ating Ama sa Langit ay nagkaroon din ng ganitong pagdidesisyon dahil nakita niya ikaw at ako ay nakasakay sa tren na iyon. At kung hindi niya hahayaang mamatay ang kanyang anak, tayo ang mamamatay. At yan din ang dahilan kung bakit siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Ibinigay ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak upang mamatay para sa iyo at para sa akin, para maligtas ang bawat isa sa atin. Kaya kayo'y in-invite kasi mawawala ng kabuluhan ang ginawang kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo kung hindi nyo maririnig ang katotohanan ito, na siya'y namatay para iligtas ang bawat isa sa atin. At dahil kami po, bago naging huli ang lahat, ay nakita rin namin ang aming sarili na walang direksyon ng buhay, katulad ng ating napanood na skit. Takot mabuhay, maraming problema, maraming suliranin, maraming katanungan. Nahirap din na mabuhay sa mundong ito. Pero nung matagpuan namin ang Panginoong Yesus at nagawang ipagkatiwala na ang buhay sa Kanya, kasi para bang sa tingin mo wala nang pag-asa eh. Wala na akong magagawa eh. Ang gulo ng pamilya namin. Ang hirap eh. Naghihirap kami, wala kaming makain. Di ko nga alam kung makakapag-aral pa ako. Di ko nga alam kung anong magiging buhay ko. Napakagulo ng buhay. Marami na kayong sinubukan na mga paraan para maiayos ang buhay nyo. Ang buhay ng pamilya nyo, katulad din namin. Pero walang nangyari. Lahat ay sinubukan. Lahat ng klaseng masusubukan ay sinubukan. Lahat ng klaseng mapapasok ay pinasukan. Pero wala pa rin kapayapaan. Wala pa rin kaligtasan. Wala pa rin kagalakan. Puno pa rin ng takot. Puno pa rin ng lungkot. Hanggang isang araw, katulad nyo, ay nakarinig din kami ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. At doon ay nakita ko personally na siya pala ang kailangan ko. Na napakahirap ng sakripisyo ang ginawa niya para sa akin. Para ako'y mabigyan ng buhay ng kasaganaan nito. Para ako'y mabigyan ng buhay na walang hanggan. At hanggang sa nakita ko ang aking sarili sa kalagayan ng kawalan ng pag-asa, kalagayan na hindi ko na alam ang gagawin ko sa buhay ko, ako'y nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Ipinagkatiwala ko ang aking buhay sa Diyos at tinanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At natatandaan ko, sinabi ko sa Panginoon, bahala ka na po sa buhay ko. Kung anong gusto mong mangyari sa buhay ko, iyon po ang mangyari. And to cut the story short, 1980 hanggang sa oras na ito, ay nararanasan ko ang kamay ng Diyos. Nararanasan ko ang pagsama ng Diyos sa lahat ng mga nangyayari sa buhay ko. Merong kapayapaan, ang kasaganaan, ang pagpo-provide ng Diyos sa lahat ng pangangailangan, ang pag-iingat niya, ang pagtulong niya sa mga problema at suliranin. Kaya nananatiling anuman ang mangyari sa mundong ito o sa aking buhay, ang kapayapaan ay nandoon kasi alam ko, hindi ako iiwan at pababayaan ng Diyos dahil ipinagkatiwala ko ang aking buhay sa Panginoon. Ngayong araw na ito, hindi aksidente na kayo'y napunta sa lugar na ito. Hindi aksidente na napao kayo nang nag-invite sa inyo na pumunta sa lugar na ito. At ako'y naniniwala na ang ating narinig na salita ng Diyos, ang ating napanood na mga pangyayari, ay pumukaw ng ating mga puso. Isa na lamang ang kulang, mga kapatid. Matapos nating marinig ito, matapos nating maunawaan ito, na kailangan natin ng isang tagapagligtas sapagkat tayo'y totoong makasalanan. Walang matuwid, wala kahit isa sa harapan ng Diyos. And paano natin ililigtas ang ating mga sarili? Kung kulang tayo, kung tayo mismo ay nagkasala,
kung tayo mismo'y maruming basahan sa harapan ng Diyos? Paano natin maililigtas ang ating mga sarili? Kaya ngayon, ang Panginoong Hesus ay nangungusap sa atin. Si Jesus ay nagmamahal sa iyo. Si Jesus ay may dakilang plano sa iyong buhay. Walang ipinanganak sa mundong ito na walang plano ang Diyos. Lahat ng ipinanganak sa mundong ito ay may napakagandang plano sa ating mga buhay. Bakit hindi nangyayari? Sapagkat tayo ang nasusunod. Pero sa araw na ito, kung ang ating buhay ay ipagkakatiwala natin sa kamay ng Diyos na lumikha ng langit at lupa, at mananampalataya tayo sa kanyang pagmamahal sa atin, mananampalataya tayo sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo na namatay siya para sa iyo, at tatanggapin natin siya, magpapakumbaba tayo sa Kanya at sasabihin natin, wag na ako ang masunod, Lord. Ikaw na po ang masunod sa buhay ko. Nabibigyan natin ng pagkakataon na makakilos ang Diyos sa ating mga buhay. Ako po'y nakatitiyak, mga minamahal naming mga kapatid sa lugar na ito, na magkakaroon kayo at mararanasan nyo ang tunay na kapayapaan, tunay na pagmamahal, tunay na kagalakan, at magkakaroon ng direksyon at halaga ang ating buhay sa mundong ito. Kaya sa oras na ito, ayoko pong sayangin ang opportunity na to na matapos nyong makita at mapanood ito, ay basta uuwi tayo. Ang banal na kasulatan ni nagsasabi, maliligtas ka. Ano man ang mangyari, pwede kang maligtas. Pwede kang pumunta ng langit. Sino ba dito ang gustong pumunta ng langit? Pwede bang itaas ang kamay? Yung pag may nangyari sa atin, gusto nyo ba langit o impyerno? Dalawa lang po patutunguhan natin, langit, impyerno. At walang tao na nasa katinuan ang gugustuhin pumunta ng impyerno. Lahat ng tao na nasa katinuan ay pipiliin at gugustuhin na pumunta ng langit. Kaya nga kung ano-ano ang ginagawa nating paraan para makarating sa langit eh. Lahat ng relihiyon, minemembruhan natin. Dahil ang akala natin, pag nag-member tayo ng religion, maliligtas tayo eh. Eh hindi po ganun. Ang sabi ng Biblia, walang ibang pangalan na ibinigay ng langit ng Diyos na sukat ikaligtas ng tao kung hindi ang pangalang Jesus. Walang relihiyon na makapagliligtas sa atin. Yung namatay sa krus ng Kalbaryo ang makapagliligtas sa atin. Kahit nga JIL eh, mag-member kayo dito, mag-worker kayo, hindi naman kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan eh. Kasi hindi naman JIL ang namatay sa krus ng Kalbaryo. Si Jesus ang namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya huwag kayong mag-alala, hindi namin papalitan ng inyong relihiyon. Ang mahalaga, mabuo ang inyong relasyon sa ating Panginoon. Amen ba? Kaya walang relihiyong pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito, ang ginawa ni Jesus para sa iyo. At kung ito ay pananampalatayanan mo, tatanggapin mo siya sa puso mo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, maboborn again ka. Sabi ng John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Oh, sabi ko na may relihiyon eh. Born again, hindi po relihiyon ang born again. Ang born again is an experience. Ang born again ay isang karanasan na mararanasan ng isang taong nagsuko ng buhay sa ating Panginoon. Nais ng Diyos na kayo ay tulungan. Nais ng Diyos na kayo ay abutin. Nais ng Diyos na kayo ay pagpalain. Sabi ng banal na kasulatan, subalit ang inyong kasalanan ang nagiging dahilan upang hindi ko maiabot sa inyo ang aking kamay. Ang inyong kasalanan ang nagiging dahilan upang hindi ko marinig ang inyong mga iyak, ang inyong mga tinig. Kaya kung tayo'y magkukumpisal ng ating mga kasalanan, pagsisisihan natin ang ating mga kasalanan at magpapakumbaba tayo sa Panginoon at tatanggapin na hihingi ng tawad at tanggapin siya sa ating puso, tayo'y patatawarin ng Diyos. Tayo'y magiging anak ng Diyos. Tayo'y magiging born again. Amen po ba? Praise the Lord. Kaya sa oras na ito, pwede bang yumuko tayong lahat at pumikit? Lahat ay nakayukot, nakapikit. With your heart, you believe. With your mouth, you confess that Jesus is Lord. Kung ang ating puso
ay nananampalataya na si Jesus ang tugon ng Diyos sa atin upang tayo'y maibalik sa relasyon natin sa Diyos at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, bigkasin mo ng iyong mga bibig ang iyong pinananampalatayanan at ikaw ay maliligtas. Kaya sa oras na ito, nais ko kayong tulungan sa isang panalangin ng pagsusuko ng buhay kay Jesus na namatay para sa iyo. Kaya sa oras na ito, kung nais mong tanggapin si Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, pwede bang itaas mo ang iyong kamay habang lahat ay nakayukot, nakapikit at makikita iyan ng Panginoon? Habang lahat ay nakayukot, nakapikit, ako lang po ang nakadilat. Hindi yan makikita ng katabi mo, hindi yan makikita ng kabarkada mo. Kung talagang nais mo na tanggapin si Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, itaas mo lang ang iyong kamay. Maraming salamat sa mga kamay na nagtaas. At sa oras na ito, ang sabi ng Panginoon, kung marinig mo ang aking tinig, huwag mong patigasin ang iyong puso. Ngayon, ang araw ng kaligtasan, ang bukas ay maaaring maging huli na. Sumunod ka lamang sa panalangin ito ng pagsusuko ng buhay sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras pong ito, marami pong salamat. Dinala mo ako sa lugar na ito. Nalaman ko ang katotohanan na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Nagpapasalamat po ako sa iyong dakilang pagmamahal sa akin. Kaya't sa oras na ito, buong pagpapakumbaba, lumalapit po ako sa iyo. Pinagsisisihan ko ang lahat ng kasalanan na nagawa ko mula sa aking pagkabata hanggang sa oras na ito. Patawarin mo po ako at linisin ng iyong makapangyarihang dugo na nabubos sa krus ng Kalbaryo. At sa oras pong ito, nananampalataya ako, namatay si Jesus para sa akin upang tubusin ang aking kasalanan at ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya isinusuko ko sa iyo, Jesus, ang aking buhay. Binubuksan ko ang aking puso. Inaanyayahan kita, pumasok ka sa aking buhay. Tinatanggap kita, Jesus, bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay simula sa araw na ito. Marami pong salamat sa kapatawaran ng mga kasalanan at sa buhay na walang hanggan. Ako ngayon ay anak mo na. Marami pong salamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lamang ang mananalangin. Ama naming Diyos, maraming pong salamat sa mga babae at lalaki na nagsuko ng kanilang buhay sa iyo, hindi ka ikinahiya. Tinanggap ka nila sa kanilang puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Sa kalangitan ay nagre-rejoice ang lahat ng mga anghel, Panginoon, sa bagong panganak sa iyong pamilya. Amang dalangin po namin kung papanong ikaw ay nagpakilala sa amin, kung papanong ikaw ay naranasan namin nung isuko namin ang aming buhay sa iyo. Gayon din, O Diyos, nawa, patuloy kang maging malapit, Panginoon, sa mga bagong anak mo. Ipakilala mo ang iyong kapangyarihan at ang iyong pagmamahal sa kanilang buhay at buksan mo ang kalangitan para sa kanila upang sa kanilang pagtawag, agad mo silang maririnig. Marami pong salamat sa kanilang buhay. Uhawin mo sila sa iyong salita. Uhawin mo sila sa iyong presensya. Magpakilala ka sa kanila sa isang malalim, personal at Bibliang kaparaanan. At simula sa araw na ito, sila po'y lalago sa kanilang pananampalataya. Ingatan mo po sila, and I pray na ang lahat ng kahilingan at panalangin ng kanilang mga puso ay bigyan niyo po ng katugunan. Prove to them that you are an answering God. Marami pong salamat, O Diyos. Pinagkakatiwala na po namin sa iyo ang mga bago mong anak,
At maingat naming ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri, karangalan at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Meron lang akong naisabihin sa bawat isa sa inyo kung totohanang isinuko nyo ang inyong buhay sa Panginoon. Ang nangyari ganito. Yung ating puso dati, may upuan dyan. Ang nakaupo dyan, sarili natin. Kaya ang laging nasusunod, ako. Gusto ko to, susundin ko. Lahat ako, kasi ang nakaupo sa puso natin, tayo, ako. Pero kangina, kung tinanggap mo si Jesus sa puso mo, bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, yung ako ay umalis sa upuan. At si Jesus ang naupo na sa puso natin. Kaya hindi na tayo ang masusunod, kundi ang Panginoon na. Makikita mo ang pagbabago sa iyong buhay. Mauuhaw ka sa salita ng Diyos. Mauuhaw ka sa presensya ng Panginoon kasi ikaw ay anak na ng Diyos. Ganyan yung naranasan namin at alam kong ganyan din ang mararanasan ng bawat isa sa atin. Ngayon, bilang mga bagong silang sa pamilya ng Diyos, kung paano ang bata, ang baby, kapag pinanganak ay kinakailangang dumede, tayo rin merong pagkain. At ang pagkain natin, ang gatas natin, ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. So, iyon ang magpapalago sa atin. Kaya kung may Bible kayo o wala, paglabas natin, may mga Bible tayo dito, humingi lang po kayo at bibigyan po kayo. Kasi iyon ang ating dede, iyon yung ating pagkain. Para yung kaluluwa natin nakapapanganak lang, yung buhay natin na ipinanganak na muli sa pamilya ng Diyos, ay lalaki, lulusog, lalago. Kaya kailangan natin ng salita ng Diyos. Pangalawa, kayo ngayon ay pwede nang dumako sa kabanal-banalan ng Diyos. Pwede kayong manalangin. Gagawin nyo lang prayer ganito, Ama, sa pangalan ni Jesus, ingatan mo po ako. Huwag kalilimutan ang pangalan ni Jesus. Dahil anumang hingin natin sa pangalan ni Jesus, ipagkakaloob ng Diyos sa atin. Simula sa araw na ito, pag mananalangin kayo, tatawagin nyo ang Ama, gagamitin yung pangalan ni Jesus, tsaka kayo hihingi at mararamnasan nyo ang mga hinihingi nyo sa Panginoon. Amen ba? At huwag nating pabayaan ang mga ganitong pagtitipon. Bukas po, may gawain sa lugar na ito. Isipin nyo, sabi ko na nga ba, member kami Hindi po. Kasi parang walis tingting. Alam niyo yung walis tingting? Marami siyang mga ting-ting-ting-ting na pinagsama-sama. Kapag ang walis tingting, pinagsama-sama, madaling makakawalis. Tayo rin po, kailangan magkakasama para magkatulong-tulungan na tayo'y manatili sa kamay ng Diyos. Para din tayong mga baga. Alam niyo, pag nag-iihaw, may mga baga, di ba? Maapoy yan, nakakaluto yan. Pero kapag ang isang baga kinuha mo at inihiwalay mo, mamamatay yung isang baga na yon habang ang maraming baga na magkakasama ay nag-aapoy. Kayo ay may apoy, tayong lahat ay mga baga. Kapag hindi tayo nagkaroon ng fellowship, unti-unti tayong mamamatay. Unti-unting babalik tayo sa dati. Kaya iniimbitahan po namin kayo bukas, alas 7:30 o kaya alas 10:30 o kaya alas 5 ng gabi, dito po sa lugar na ito, para yung apoy ay mag-init pa at maluto pa ang bawat isa sa atin. Praise the Lord, God bless you. Welcome to the family of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Praise the Lord. Mas malakas sa palakpak po sa ating Diyos na buhay. Manyahan ko po ang lahat na muli ay tumayo. Atin pong aawitan at pasalamatan ng ating Panginoon sa ginawa po niya sa ating mga buhay. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo dinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko
natin kung may pagsubok man o kagipit